sa akin kung sinong aking mahal. Itanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, at pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Upang makiisa sa pagdiriwang na banal na Eucharistia at masaksihan ang pag-iisang dibdib nila John Way B. Dungca at Alessa C. Lariosa. Tayo ay magsitayo at ating tanggapin ang tagapagdiwang na banal na misa, si Reverend Father Abe Arganyosa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay natitipon upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia at upang masaksihan ang sakramento ng pag-iisang dibdib nila John Wayne at Alessa. Bilang isang sambayanang Kristiyano, ipinapaalala natin sa kanilang dalawa ang tawag sa kabanalan at katapatan bilang mag-asawa. Pag-alak tayo na kasama nila at hilingin sa Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila at sa mga magiging mga anak nila. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan sa pinagdurugtong na buhay nila John Wayne at Alessa na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ay pinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapid sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila.
Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya." Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya na magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay. Pag-unlad ng Jerusalem, ang magiging iyong apo, naway ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo ang lahat para sa pagbibigay galang ng Ebanghelyo. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang sinuin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pangaral. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri sa Panginoon sa hapong ito sapagkat ating sinasaksihan ang isang napakahalaga, napaka-importante, and at the same time, napakabanal na event. Ito ay ang pag-iisang dibdib ni John Wayne at Alessa. At napakaganda sapagkat ginagawa natin ito hindi lang sa isang resort o sa isang hotel o sa isang garden, kung hindi sa loob ng simbahan, para ipakita yung kabanalan
ng sakramento ng kasal. At ibig sabihin, no, yung pagmamahala ni John Wayne at Alessa ay hindi simpleng feelings lang. Ito ay biyaya ng Diyos. No, kaya nga yung ating Catholic wedding ay dapat isagawa sa loob ng simbahan. At napakahalaga rin na dapat tayong mga Katoliko nagpapakasal sa simbahan. Hindi lang sa huwes, no, hindi sa harap ng mayor, hindi sa harap ng judge, kundi sa harap ng altar ng Diyos sa loob ng templo ng Diyos. Bakit? Kasi ang buhay natin hindi galing sa mayor, hindi galing sa judge, hindi galing sa gobyerno, galing sa Panginoong Diyos. Di ba? Yung buhay natin galing sa Diyos. Buhay si John Wayne kasi nilikha siya ng Diyos. Buhay si Alessa kasi nilikha siya ng Diyos. At hindi lang sila basta nilikha ng Diyos. Sila ay itinadhana ng Panginoon para sa isa't isa. Parang yung nanay at tatay natin, sila ay regalo ng Diyos para sa isa't isa. Tayong mga anak ay regalo ng Diyos para sa ating mga magulang. At ang ating mga magulang, regalo ng Diyos para sa ating mga anak. At ganoon din ang husband and wife. They are God's gift to each other. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig sa ating puso, tanging Diyos lang ang makapagbibigay niyan. Hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Kusang umuusbong yan na itinadhana ng may kapal. Diba? Maraming mga lalaki nanliligaw sa babae pero hindi sila sinasagot. Merong mga babae, crush nila yung isang binata, hindi sila yung nililigawan. Pero, thanks be to God, na in love si John Wayne kay Alessa at tinugon ni Alessa ng pag-ibig ang kanyang pag-aalay ng puso. Yung kanilang pagmamahalan ay pinagtapat at itinadhana ng Panginoon. Kaya, tingnan nyo si Alessa, napakaganda, parang reyna, parang prinsesa. Kaya talagang nilikha ng Panginoon, no, para sa kaligayahan at kasiyahan ni John Wayne. Siyempre, ganoon din naman si John Wayne, poging-pogi ngayon, kasi siya ay regalo ng Panginoon para sa kaligayahan at kasiyahan ng kanyang esposa ni Alessa. Kaya mga anak, ang inyong pag-ibig at ang inyong buhay ay biyaya ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, magpasalamat kayo sa Panginoon. Sabihin mo, John Wayne, Lord, thank you. Kasi sa akin mo ibinigay ang magandang babaeng ito na ngayon ay aking magiging asawa. Thank you, Lord, kasi hindi mo siya binigay sa iba. Sa akin siya. Praise the Lord. At ikaw din naman, Alessa, give thanks to the Lord. Sabi mo, thank you, Lord, kasi ako yung babaeng minahal at pinili ni John Wayne. Basbasan mo po ang aming pagsasama bilang mag-asawa ngayon at sa buong oras ng aming buhay. No, kaya napakahalaga. No, sabi nga sa unang pagbasa at sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, nilikha ng Panginoon ang lalaki at babae. At sila'y itinadhana para maging mag-asawa. At sila'y magiging isa dahil ang Diyos ang nag-iisa sa inyo. Kapag ang nag-isa sa inyo, mayor lang o judge lang, kontrata lang yun. Kontrata lang yun, hindi banal yun.
pwedeng punitin yun, pwedeng baguhin yun para ka lang bumili ng kotse o ng lupa. Pero ang ating kasal, hindi pwedeng wasakin sapagkat ang nagkakasal sa inyo ay ang inyong sarili at ang Panginoong Diyos. Kaya ito ay sacred and holy. Sumunod, John Wayne and Alessa, habang kayo ay kinakasal, nakaharap kayo sa altar. At nandyan sa altar yung malaking krus. Kaya nandyan ang malaking krus na yan, at dyan kayo pinaharap para tignan ninyo yung krus na yan. At mula sa krus ni Kristo, diyan ninyo dapat maunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi feelings. Kasi ang feelings natin nagbabago. Minsan gusto nyong makita yung isa't isa. Minsan mabubuwisit kayo sa isa't isa, ayaw nyong kausapin. Pero dapat ang pag-ibig hindi nawawala at hindi nagbabago. Maraming mga tao ngayon nanliligaw, I love you, tapos nang makuha lahat. Tapos sa ilang buwan, lalayasan. Sabi, wala na akong feeling sa'yo, goodbye. Hindi pag-ibig yun, ang tawag doon, lokohan. Ano ang tunay na pag-ibig? Tignan ninyo yung krus ni Kristo. Si Kristo nag-alay ng sarili hanggang kamatayan. Ibig sabihin, dapat ang pag-aalay ninyo ng inyong sarili, buong buo. Merong sense of commitment and responsibility. Hindi pa imbabaw lang. Dapat yan ay pag-ibig na hanggang kamatayan. Ikalawa, ang Panginoon, sugatan. Dumudugo. Maraming sugat. Kasi sinasabi niya sa atin, ito ang aking katawan, ito ay para sa inyo, ito ang aking dugo, ibinubuhos ko para sa inyo. Ang taong tunay na nagmamahal, patuloy na magmamahal kahit nasasaktan, kahit nasusugatan, kahit nahihirapan. Yun ang tunay na pag-ibig. Dahil doon nasusukat ang tunay na pag-ibig. Patuloy kang magmamahal kahit mahirap, kahit nasasaktan ka. Pagkatapos ng kasal na ito, pupunta kayo sa honeymoon, one of the best moments of your life. The most special and intimate moment of your life. Yun ay regalo ng Diyos sa inyo. Para maging maligaya kayo at para magka-babies kayo. Pero, ang tunay na pag-ibig, hindi pa doon masusukat, 50% lang yun. Masusukat ang tunay na pag-ibig pag-uwi ninyo. Kasi pag-uwi ninyo, dapat kayong magtrabaho para mapakain ninyo ang inyong sarili at magiging mga anak ninyo. Hindi pwede may asawa ka, tas ikaw ay tamad. Hindi. Kaya John Wayne, dapat kang magtrabaho at magsumipag. Siyempre, ganun din si Mrs. Magtutulungan kayo Partner kayo Di ba? Hindi lang kayo lovers. Kasi sa honeymoon, you are lovers. Pag-uwi ninyo, hindi lang kayo lovers, kayo ay magiging servants of each other. Bakit? Kasi yung sweldo ninyo na dati inyo lang, isusurrender ninyo sa isa't isa. Magluluto kayo para sa isa't isa. Maglalaba kayo, magpaplansya, magwawalis ng bahay, mamamalengke para sa isa't isa. Pag nagkaanak kayo, kakargahin nyo yan maghapon, padididehin nyo yan hanggang gabi. Babantayan nyo yan umaga't araw, pakakainin nyo, dadamitan, paaaralin. At hindi madali yun. Tanungin nyo si nanay at si tatay on both sides, pati mga ninong at ninang nyo. Hindi madali maglaba, magluto, magplansya, magtrabaho, at mag-alaga ng babies. Hindi madali.
Napakahirap niyan. Masusugatan kayo, masasaktan kayo, mahihirapan kayo, mamamatay kayo sa sarili, pero magmamahal ka pa rin. Patuloy mo pa rin gagawin, hindi ka tatakas, hindi ka lalayo, kasi ikaw ay nagmamahal. Kaya kahit mahirap magluto, ang mga nanay natin habang nagluluto, pakanta-kanta pa yan. Kasi nagmamahal siya. Ang tatay natin papasok sa trabaho, masaya siyang papasok sa trabaho kahit mahirap. Kasi mahal niya ang kanyang mga anak. May mga anak at asawa siyang dapat pakainin. Kaya, John Wayne and Alessa, pag kayo nakaranas later on ng mga hirap, sa inyong pagsasama, don't be afraid. Just continue loving and serving each other even if it is difficult. Ang tawag sa pag-ibig na yun, sacrifice, sakripisyo. Ang tunay na umiibig, hindi sarili niya ang iniisip niya, yung taong kanyang minamahal at magsasakripisyo siya para sa kanyang minamahal. At panghuli, John Wayne and Alessa, pag tinignan natin yung buhay ng mga artista, mga politiko, maraming mga sikat na tao, ang buhay, pariwara. Naghihiwalayan bilang mag-asawa. Ang yayaman nila, makapangyarihan sila, popular sila, ang gaganda nila at ang kagwapo, pero naghihiwalayan. Ibig sabihin, hindi sapat na kayo ay mayaman, maganda at gwapo, sikat, may mataas na posisyon, may magandang trabaho, maraming pera, para maging maligaya at successful sa buhay mag-asawa. Ano ang sikreto para kayo ay hindi maghiwalay? Kasi ayaw naming maghiwalay kayo. Gusto namin imbitahin nyo kami sa inyong 10th anniversary, 20th anniversary, silver anniversary, golden anniversary. Gusto namin na tumanda kayo kasama ang inyong mga anak at apo. Ano ang sikreto para hindi kayo maghiwalay? Ito ang sikret. The family that prays together stays together. Kaya wag lang kayo magsimba ngayon. Baka pag ikinasal na kayo, tamad na kayo magsimba. Maraming kinakasal, pag mag-asawa na, batugan na magdasal. Batugan, magsimba. Huwag yung tularan yung mga yon. Kaya misis, every Sunday, gigisingin mo si mister. Sabi mo, sweetheart, bango na, magsisimba tayo. Inaantok pa ako, mamaya ka na matulog pagbalik natin. Kasi sabi ni Father, the family that prays together stays together. At kahit may mga anak na kayo, isama nyo sa pagsisimba. Turuan nyo silang magdasal at sumampalataya sa Panginoon. Pabanalin ninyo ang inyong buhay mag-asawa dahil pagkapiling ninyo ang Panginoon, anumang bagyo, hindi kayo magigiba sapagkat nakatatag kayo sa bato na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya muli, naway pagyamanin ninyo ang inyong buhay, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa pananampalataya at pananalangin. Ngayon po ay atin ang isasagawa ang sakramento ng pag-iisang dibdib. Manatili kayong nakaupo habang ang mga ikinakasal ay tatayo sa pagsisimula ng rito ng kasal. Hinihiling ko rin ang mga magulang, ninong at ninang na mga ikinakasal na tumayo sa tabi nila. Ang rito ng kasal, tahimik na po tayo. Minamahal kong John Wayne at Alessa, naririto kayo ngayon upang pagtibayan ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayanang Kristiyano na natitipon ngayon.
Umasa kayo na kami ay inyong kapiling na maglalakbay sa buhay na harapin ninyo bilang mag-asawa sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng panalangin ng kanyang biyaya at pagpapala. At kayo naman mga kapatid, hinihiling ko sa inyo na tulungan ninyo sila sa pamamagitan ng panalangin. Kaya po yung mga kapatid natin nakaupo dyan sa upuan, huwag po kayong magdaldalan. Na hindi po kayo nandiyan para magdaldalan, kundi magdasal. Ipagdasal natin si John Wayne at Alessa upang pagpalain ng Panginoon at tanggapin natin silang dalawa bilang mag-asawa sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Alessa, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Wayne na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. John Wayne, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Alessa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Father. John Wayne at Alessa, gayong kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Hinihiling ko na magharap kayong dalawa at magdaog palad at ipahayag ninyo ang inyong mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Alessa, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John Wayne na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. John Wayne, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Alessa na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon ay hinihiling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. O Panginoon, kami po ay inyong loobin. Magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. John Wayne at Alessa, ngayon ay hihilingin natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyong mga singsing at aras. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng aming tulong. Na siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Basbasan mo, O Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo na sina John Wayne at Alessa
na magsusuot nito, na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at iyong walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo, basbasan mo, O Panginoon, ang iyong mga lingkod na sina John Wayne at Alessa, at pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasahisag ng mga aras na ito, sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon na isuot ninyo ang mga singsing na ito. Alisa, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. John Wayne, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alessa, ibinibigay ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga anak sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan para sa ating kapakanan at para sa ating mga magiging anak. Amen. Maaari nang bumalik sa kanilang upuan ang mga magulang, ninong at ninang. Magsitayo ang lahat para sa pagpapahayag ng panalangin ng bayan. Ipanalangin natin ang simbahan upang katulad na tapat na esposa ni Kristo ay manatili itong tagapagpahayag ng mabuting balita para sa kaligtasan at pag-ibig ni Kristo para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga naglilingkod sa pamahalaan. Naway maging daan sila ng Diyos upang mapangalagaan ang mga pamilya at ang buhay sa lahat ng paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kapatid, higit sa lahat iyong mga may sakit, mga may kapansanan, mga nasa kulungan, at mga pinabayaan ng kanilang magulang at kamag-anak. Naway malinawagan sila upang mabuksan ang ating puso sa pagtugon sa kanilang pangangailangan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin sina John Wayne at Alessa na ngayon ay ipinag-isa sa pag-ibig ng Diyos. Naway maging masigasig sila sa pag-aaruga at tapat na mga laga ng kanilang magiging mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga kabataan na tutugon sa tawag ng pag-aasawa. Naway makita nila ang kagandahan ng buhay may asawa sa pamamagitan ng halimbawa at karanasan ng iba na buong pusong namumuhay bilang may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, kalugdan mo ang iyong mga lingkod at gawaran mo sila ng biyaya na maratiling tapat sa iyo at sa isa't isa. Sa paglipas nila sa buhay na ito, naway magkamit sila ng gantimpalang walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Kasama ng kanilang mga anak at lahat ng sa kanila ay nagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mag-isiupo na ang lahat para sa pagsisimula ng liturhiya ng Eucharistia at pagkahandog. Hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala naming hiling. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib nila John Wayne at Alessa. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang inyong bagong tipan sa inyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang makakasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama habang panahoy mailahan ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalwaltian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilupod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol ni San Pedro at San Pablo, ni Saint Jude Thaddeus, ni Saint Mary Magdalene, ni Saint Joachim and Anne, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Mga binabahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos ang patuloy na pagpapala kila John Wayne at Alessa. Ama naming banal, ikaw ang lumikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan na iyong ginawang maging lalaki't babaeng iyong kalarawan at niloob mong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Idinadalangin namin ang babaeng ito na si Alessa, ngayong naging kabiyak ng puso ni John Wayne, upang sa magkatuwang nilang pamumuhay ang iyong pinadadaloy na pagpapala ay mag-umapaw. At sa pagkakaroon nila ng mga anak ay magkabit ang sambayanan ng mga bagong kaani bilang dakilang kayamanan. Magalak nawa sila sa pagpaparangal sa iyong ngalan. Makadulog nawa sila sa iyo kapag nasa pagsubok at kahirapan. Magkabit nawa sila ng iyong pagtuwang sa kanilang ginagampanan. Makadama nawa sila ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila sa iyo kaisa ng sambayan ng nagdiriwang. Makapagindapat nawa sila bilang mga saksing maaasahan. Makasapit nawa sila sa pagtanda na may kasiyahan sa piling ng lahat nilang mahal sa buhay hanggang marating nila ang iyong kaharian sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiupo po ang lahat. Ang mga nais mangumunyon ay pumila lamang ng 2 pila sa harapan. Sumpang sa iyo, magpakailan pa man, yakapin mo bawat sandali, ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay at mapapawi ang takot sa aking pagkataglay, lakas mong angkin. Ikaw ang siyang pag-ibig ko, asahan mo ang katapatan ko, kahit ang puso ko'y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpa. Tayo, Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming ginanap at pinagsaluhan ng pagtataling puso nila John Wayne at Alessa. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. John Wayne at Alessa, ngayon na tinanggap ninyo ang banal na sakramento ng kasal, ang habilin ko ay mabuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Alessa, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay, na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. John Wayne, may bahay mo'y ibigin gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa Kana ay pagpalain kayo, kasama ang lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Amen. Magsitayo po sila. Magsitayo po sila, nagbabasbas po tayo ngayon. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang sambayanan hanggang wakas, ay punuin ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan, upang masaya ninyong antayin at nasain ang pagsapit nito sa buhay sa hinaharap. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating bagong kasal, si Mr. and Mrs. John Wayne Dungka. Pasalubungan natin sila na masigabong palakpakan. Isang dibdib.
beses na rin tayo